Mula sa isang inang nagsusumite ng supina sa tech companies, hanggang sa audio na nagkakalat ng mga maaring mapabulaanan na ngayon conspiracy theory at mga video na posibleng magbago sa kaso. Maraming bagong update sa investigasyon ng pagkamatay ni Nolan Wells na dapat nating talakayin. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May bagong kaganapan sa kaso ni Nolan Wells na dapat pag-usapan dahil desperadong naghahanap ng mga sagot ang pamilya at interesado rin ang publiko. Tungkol ito sa katotohanan sa nangyari sa 18 taong gulang na binata. May mga bagong kaganapan tungkol sa supina, audio, video at opisyal na dokumento, posibleng may pag-inom. Pag-uusapan natin ito kasama ang dating detektib. Kailangan ko ng investigador para maintindihan ang likod ng mga pangyayari. Mahalagang pag-uusap kung paano ito ilalagay sa konteksto natin. Ngayon, bago pa tayo magsimula, gusto kong ipaalam sa lahat. Alam nyo, sinusubaybayan natin ang kasong ito, di ba? Kaya kung gusto nyo pa ng mas maraming detalye, kung gusto nyo ng mas maraming dokumentasyon, kung gusto nyo ng lahat ng meron tayo hanggang ngayon, pumunta kayo sa Law and Crime Plus app namin dahil may case file section dun na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa kwento ni Nolan Wells. Dun nyo rin makikita ang mga dokumento at detalye ng kaso para mas maging pamilyar kayo rito. Ito ang pinakapunto. Ano ang nangyari kay Nolan? Isa ba itong malungkot na aksidente o may foul play ba? Konteksto muna bago ang mga kaganapan. Si Nolan Wells, 18 taong gulang, mula sa Ocean Springs, Mississippi, ay estudyante at football player. Noong ika-4 ng Hulyo, nagpunta siya kasama mga kaibigan sa Horn Island, isang barrier island sa baybayin ng Mississippi, para magdiwang. Nawala siya isang gabi at naiulat na nawawala. Mabilis na inilunsad ang malawakang paghahanap. 2 araw ang lumipas. Huyo-anim, natagpuan ang kanyang katawan sa isla. Inanod sa dalampasigan. Ang tanong siyempre ay anong nangyari sa kanya? Nanatili itong isang tanong. Wala pang sinumang nakasagot dito sa publiko. Ayon sa independent autopsy na ipinagawa ng pamilya, hindi matukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay ni Nolan. Natuklasan ng pathologist na may mga bahagi ng katawan niya, particular sa leeg, na tila inalis ng state medical examiner noong unang pagsusuri. Dahil sa pangalawang autopsy, hindi pa rin matukoy ng examiner ang totoong nangyari kay Nolan. Hindi niya maalis ang posibilidad ng foul play at hindi niya masabi kung may pinsala o trauma sa leeg ni Nolan, kaya maraming tanong ang naiwan. Napapaisip kung nagsasagawa pa ang state ME ng dagdag na pagsusuri sa mga bahaging yon at kung ito ba'y magbibigay ng malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari kay Nolan. Malunod ba? Aksidente ba o hindi? Mahirap tukuyin dahil sa sitwasyon. Napag-uusapan din ang decomposition at mayroong pulang pagkakakulay na natagpuan daw sa likod ng ulo. Nakipag-usap ako sa mga medical expert tungkol doon. Sabi ng ilan, maaaring dulot ito ng decomposition. Sabi ng iba, maaaring blunt injury yon bago siya namatay dahil hindi raw lalabas ang kulay na yon pagkatapos ng kamatayan. Gusto ng pamilya ng sagot kaya kumuha sila ng abogadong si Ben Crump at ang kanyang team para tumulong. Para magsagawa ng independenteng investigasyon. At tila may kawalan ng tiwala sa law enforcement dito. Naghahanap sila ng mga sagot na tingin nila ay di nila makukuha sa mga opisyal na paraan. Kaya hayaan ninyong talakayin ko ang lahat ng mga bagong pangyayaring ito. At bago natin gawin yon, gusto kong ipakilala si Matt Irvine, retiradong detektib at tagapagturo ng pagpapatupad ng batas na tutulong sa atin na ipaliwanag ang lahat ng ito. Matt, magandang makita ka. Salamat sa oras mo. Salamat, Jesse. Sige, una, pag-usapan natin ang mga supina na lumabas kagabi. Gusto ko itong talakayin, lalo na tungkol sa nanay ni Nolan. Madalas nating napag-uusapan dito si Christine Wansley, na lumilitaw na nagsampa ng supina para sa mga record mula sa TikTok. Snap, kaya Snapchat, WhatsApp, Meta, Life 360. Kasama sila sa kasong legal ukol sa estate ng anak niyang si Nolan Wells. Ang mga ito ay espesipikong subpina, utos ng korte para sa saksi na maglabas ng dokumento o ebidensya. Mukhang inihay nito ni Attorney Gary Bufkin na tila kasama ni Ben Crump na kinuha ng pamilya bilang abogado sa kasong ito. Inihay nito sa Chancery Court ng Jackson County. Halimbawa, ito ang supina para sa WhatsApp para magkaideya kayo. Sinasabi dito na ikaw ay inaatasan na tumugon sa loob ng 21 araw mula pagtanggap. Ngunit hindi mas maaga sa 15 araw mula pagtanggap ng supina. Upang maglabas at pahintulutan ng inspeksyon at pagkopya ng lahat ng dokumento, elektronikong nakaimbak na impormasyon, mga record, at mga pisikal na bagay na tinukoy sa ibaba. At upang ihatid, ipadala, ipasa, o gawing available para sa inspeksyon, ang mga nabanggit na materyales sa abogado ng petitioner, ibig sabihin kay B.B. Wensley. Kung bababa ka pa, nakasaad na kailangang ilabas ang mga materyales sa loob ng 21 araw. Lahat ng uri ng materyales at impormasyon, anuman ang anyo, na hawak, kontrolado o naa-access mo tungkol kay Nolan Xavier Wells at ang kanyang cellphone number. At pagkatapos ay ibinibigay ang kanyang email address. Kasama na, ngunit hindi limitado sa lahat ng impormasyon ng subscriber na konektado sa account, lahat ng kasalukuyan, at dating username, email address, numero ng telepono, at display name na konektado sa account,
ang petsa ng paglikha ng account at ang IP address na ginamit sa paglikha ng account. Lahat ng IP address na kaugnay ng mga ginawa sa account kasamang mga pag-login, pag-reset ng password at pag-enroll sa two-factor authentication. Lahat ng IP address na konektado sa mga kaganapang may kinalaman sa mga kaibigan, pati lahat ng pampublikong komunikasyon sa account at lahat ng kaugnay na data at metadata, lahat ng impormasyong bukod sa nilalaman na may kinalaman sa account, impormasyong maaaring makilala ang sinumang kausap ng account, pati lahat ng komunikasyon gaya ng mga mensahe, group messages at litrato na papunta mula o kasama ang account, video at audio recording, nilalaman, attachment, text file, transcript, GPS data, data ng lokasyon, metadata, resibo ng nagpadala, timestamp, log, device identifier, kasaysayan ng friends list, at lahat ng iba pang uri ng elektronikong nakaimbak na impormasyong may anumang kaugnayan sa account. Ngayon, bakit ito mahalaga? Ayon sa TMZ, ginamit ni Christine ang Life 360 para matunto ng telepono ng anak niya na nasa mga kaibigan daw nito at ikinumparang lokasyon mula roon sa Snapchat. May ulat na hindi nagtugma. Sa isang punto, naiulat na napaisip si Christine kung may naburang material mula sa telepono ni Nolan. May iniulat na walang mga larawan o video mula sa kanyang Snapchat account o sa kanyang Snapchat account. Ngayon, alam din natin na ang sinasabing kaibigan ni Nolan, si Warren Hudson, sinabi kay Brandon Tatum sa Officer Tatum Show na walang dahilan para buksan ang telepono ni Nolan. Walang sinuman ang humawak sa telepono ni Nolan. Kung wala sa amin ang humawak sa telepono ni Nolan, kung ganon, alam mo na, walang dahilan para may nabura. Alam kong off-topic ito pero kailangan kong banggitin ang sponsor na tumutulong sa paggawa ng mga episode na ganito. Siguradong magugustuhan mo ito lalo nga kung naranasan mong makita ang lumang litrato mo at maisip na mas maganda at mas bata ang itsura ng balak mo noon. Habang tumatanda ka, mapapansin mo ang dark spots, pinong linya at pagkaputla ng balat. Kaya kailangan kong sabihin ito ang GU. GU Skincare. Itong hawak ko ngayon, ang anti-aging moisturizing cream. Bubuksan mo ito, ang bango, tapos nilalagay ko sa balat. Ang lambot at gumagandang pakiramdam ng balat. Ito ay Korean skincare brand na tumutulong gawing mas malusog, makinis, at bata ang balat. Ang sikat nilang rejuvenation toner pads ay parang pinagsamang Korean skincare routine sa isang swipe. Sabi ng mga review, marami raw silang natatanggap na papuri sa balat matapos gamitin ito. Hydration, nourishment, ang glow-up bundle ng GU ay may toning polish pads at NAD Plus moisturizer. Bagay ito sa sinumang gustong maranasan ang buong routine ng GU. At kailangan kong sabihin, sa loob ng limitadong panahon, ang GU ay may nakakabaliw na promo para sa ating mga tagapakinig at manonood dahil ang kanilang glow-up bundle ay hanggang 45% off na ngayon. Pero para sa ating mga tagapakinig at manonood, maaari nang makakuha ng dagdag na 20% diskwento at libreng shipping gamit ang aming code na sidebar sa GU. JIYUSkin.com. Yan ay GUJUSkin.com. Gamitin ang code na sidebar para sa dagdag na 20% diskwento. At pagkatapos mong bumili, tatanungin ka kung saan mo sila narinig. Ipakita mo naman ang pagmamahal mo sa amin. Ipakita mo ang suporta mo sa amin. Sabihin mo sa kanila na galing ka sa palabas namin. Talagang pinahahalagahan namin yon. Matt, ang dami kong sinabi sa'yo. Bakit natin nakikita ang mga supina? Oh, sige. Sa tingin ko may ilang nangyayari dito. Una, karaniwan ang wikang gamit sa mga supina na ito para sa anumang supina na humihiling ng pagsumite ng mga record mula sa sinumang electronic service provider. Ito ang mga bagay na hahanapin mo kapag bumubuo ka ng kaso. Inaasahan kong ang Departamento ng Sheriff ng Jackson County ay nag-uutos din ng pagsusumite ng parehong uri ng impormasyon, alinman sa pamamagitan ng supina o search warrant. Pero sa tingin ko, ito ay nagpapakita ng katotohanan na ang pamilya ni Nolan Wells, gaya ng kanilang ipinahayag, ay walang tiwala sa integridad o pagiging patas ng imbestigasyon ng mga awtoridad. Kaya naman nagsasagawa sila ng sarili nilang imbestigasyon. At sa palagay ko, dito pumapasok ang mas malaking usapin kung bakit pinag-uusapan ng napakaraming tao sa bansang ito ang kasong ito ngayon. Nasabi ko rin dati na may lehitimong dahilan kung bakit may mga hindi nagtitiwala sa awtoridad. Para mas malinaw, masaklap ang kasaysayan ng bansang ito para sa mga itim na lalaki, lalo na sa mga kabataang itim na lalaki, na pinapatay ng mga puting lalaki na nakakalaya lang at hindi napaparusahan. At sa kasamaang palad sa maraming mga kasong yon, ang papel ng mga tagapagpatupad ng batas ay mula sa pagiging walang pakialam hanggang sa pakikisangkot. Sa Mississippi, natagpuan ang bangkay ni Emmett Till sa tubig matapos siyang patayin ng mga puting lalaki na hindi naparusahan. Mga 4 o 5 oras na biyahe mula sa lugar kung saan natagpuan si Nolan. Ang 3 civil rights workers na pinatay ng mga puting lalaki na miyembro ng Klan at mga pulis din ay natagpuan na wala pang 200 milya mula sa kung saan natagpuan si Nolan Wells. Hindi ako nagbibintang sa Jackson County Sheriff's Office at hindi ko rin sinasabing alam ko kung paano namatay si Nolan Wells.
Hindi ako nagugulat na ang isang pamilyang itim sa Mississippi dahil sa kasaysayang ito ay magtatanong kapag misteryosong namatay ang anak at hindi agad tatanggapin ang paliwanag ng mga awtoridad. Sa tingin ko ay pinapakita ng mga supina at ng independenteng investigasyong ito yon. Hindi, magandang punto mo tungkol sa kanilang mga alalahanin, kanilang mga agamagam, ang kanilang pangangailangan ng mga sagot, ang kanilang pangangailangan ng pagiging bukas. Ang isang bagay na masasabi ko ay, alam mo, kapag kumuha ka kay Ben Crump, napag-usapan na natin ito dati, naglalagay ito ng malaking pressure. Inilalagay sa spotlight ang kasong ito at naglalagay ng pressure sa mga awtoridad na magsagawa ng masusing investigasyon at magbigay ng mga sagot sa publiko. Hindi ko sinasabing hindi nila gagawin yon kahit wala siya. Pero alam mo, may mga alalahanin ng pamilya na parang otomatikong sinasabi ng mga awtoridad na walang foul play. Wala kang makikitang kakaiba dito. May tanong ako nagbanggit ka ng mahalagang punto. Sabi mo, at ayokong lagyan ng ibang kahulugan ng sinabi mo, itama mo ako kung mali ako, na malamang ay iisipin mong sinubukan na rin ng mga awtoridad na kunin ang parehong mga record. Kung hindi nila ginawa, kung lumabas ito, hindi nila sinubukang kunin ang parehong mga record mula sa mga kumpanya ng social media. Iyon ba ay nagpapahiwatig sa iyo ng kakulangan sa investigasyon? Oo, ganun na. Ibig kong sabihin, sa puntong ito, dapat ay naghahanap na sila ng impormasyon mula sa lahat ng posibleng mapagkukunan, kasama na ang mga tao. At narinig kong may ulat na nakausap na raw nila ang mahigit 60 katao. Pero dapat talaga ay hinahanap nila ang lahat ng uri ng ebidensya mula sa electronic media, whether P, pasensya At na. ano ang gagawin Sige, nila para tuloy dito? mo lang. Ibig kong sabihin, para saan nila ito gagamitin? Ano ang sinusubukan nilang malaman? Halimbawa, ikaw ay isang investigador. Nakuha mo lahat ng impormasyong ito. Ano ang gagawin mo dito? May ilang bagay, di ba? Dapat nila tingnan ang telepono ng lahat sa isla na lumantad sa investigasyon at nagsabing nagkaroon ng interaksyon o nakita si Nolan Wells noong ika-4 ng Hulyo. Sinusuri lahat ng electronic data at tinitingnan ang komunikasyon. Sinusuri ang mga larawan mula sa mga device ng sinumang nakasalamuha ni Nolan Wells sa Horn Island noong araw na iyon. Hindi lang ang grupo ng mga kaibigan niya. Dapat din nilang suriin ang mga electronic service provider para makita kung may larawan o komunikasyon mula kay Nolan noong araw na iyon na baka wala sa kanyang telepono. Dapat silang Makikita mo maghanap, naman yun. halimbawa. Ipinapaalam ng info kung may nabura. Kadalasan, kapag may nag-delete ng content mula sa kanilang telepono, nananatili pa rin ito sa mga server ng electronic service providers. Depende ito minsan sa application. Depende rin ito sa mga permiso at privacy settings na nakaset sa iyong device. Posibleng isipin ng tao na nabura na ang isang bagay sa device nila, pero nananatili pa rin ang data sa server and service provider. Sa tingin mo ba ay naghahanda sila ng isang uri ng kaso? Hindi ito ang unang beses na may magsampa ng kaso matapos makuha ang ilang impormasyon, maaring sa pamamagitan ng supina. Iniisip mo ba yan? Tandaan, may abogado siya at may abogado rin ang pamilya niya. Posible talaga yan. Alam mo, normal lang na kapag may nawalan ng mahal sa buhay, gusto nilang humingi ng pananagutan sa dapat managot. Lalo na kung pakiramdam mo na hindi ginagampanan ng otoridad ng tama ang tungkulin, ang pagsasampa ng kaso ay paraan para maghanap ng pananagutan. Tingin mo, gaano ka-eksakto ang mga app na ito based sa karanasan mo sa pagsubaybay sa lokasyon ng isang tao? Masasabi ko na karamihan sa mga application na ito ay sobrang eksakto. Ibig kong sabihin, gumagamit sila ng mga satellite. At ibig ko sabihin, kamakailan lang ay tinulungan ko ang aking anak na babae na hanapin ang kanyang teleponyo gamit ang isang app. At nahanap ko talaga ito siguro mga 12 talampakan mula sa kung saan niya ito iniwan. Kaya napaka-eksakto ng mga app na ito. At kung sakali halimbawa, kung si Nolan Wells ay may suot na ibang uri ng smart technology, tulad ng smartwatch o katulad nito, tiyak nilang may papakita ang layo ni Nolan Wells mula sa telepono niya buong araw. Maganda na may tatay kang isang detective. Walang nawawala. Walang nakakalusot. Astig yun. Sige, isinantabi muna natin. Gusto ko lang magsimula doon dahil kakalabas lang. Pero bago pa man lumabas yon, nung inimbitahan ka namin na maging panauhin sa palabas, may isa pang bagay na kailangan namin pag-usapan. Itong video na ito, malaki ito. Malaking tanong ito na lagi naming pinag-uusapan sa kasong ito. Nanatili ba si Nolan Wells sa Horn Island para makipag-usap sa dalaga? Hindi ba siya bumalik sa bangka? Hindi ba siya bumalik sa mainland? Hindi ba siya bumalik sa bangka kasamang mga kaibigan? Tama ba? Sa totoo lang. Oo, ito ang bagong video na di umano'y nakuha ni Officer Tatum, tama? Brandon Tatum ng Officer Tatum Show. Inahamon niyang ideya na otomatikong sangkot ang lahi sa nangyari kay Nolan. Sa video, makikita mong para mga kaibigan ni Nolan ang nasa bangka, wala si Nolan. Sa tingin namin, ito ay kuha sa isang critical na sandali. Paalala, panahon nagkaproblema ang bangka dahil pumapasok ang tubig.
Pag-uusapan pa natin ito, lalo na't may mahalagang audio at kailangan nilang mahila. Uulitin ko, pag-uusapan natin paano nangyari yon. Pero ayon sa lahat ng ulat, wala si Nolan Wells sa video na ito. At ayon sa ulat ng TMZ, ito ay tugma sa kanilang ulat. Ayon sa mga source nila, naniniwala ang autoridad na nasa Horn Island pa rin si Nolan. Ayon sa dalawang saksi, sinabi nila sa mga investigador na nakita nila si Nolan sa isla matapos umalis ang bangka. Ayon sa ulat ng pulisya ng Mississippi Department of Marine Resources na nakuha ng ABC News, sinabi ng mga kaibigan ni Nolan sa mga autoridad, noong umalis sila, kasama niya ang di kilalang babae at piniling manatili sa isla. Matt, itong video na ito, ang tingin ko ay napakahalaga, napaka-importante. Sa ngayon ako, mukhang kitang-kita sa video na wala si Nolan sa bangka. Ang eksaktong ng mga pangyayari ay isang bagay na kailangan siyasatin ng mga tao ng mas malalim, kasabay ng oras ng video na yon at ng distress call na ginawa sa towing company. Lahat ng mga bagay na yon ay magiging mahalagang bahagi ng investigasyon. Pero sa unang tingin, sa unang sulyap, tila pinapatunayan ng video na hindi sumama si Nolan sa bangka kasama ang mga kaibigan niya. Ibig bang sabihin nito, wala nang kasalanan ng mga nasa bangka? At kung may nangyari kay Nolan, dapat sa Horn Island ito nangyari. Well, dalawang tanong mo. Ipinahihiwatig nito na kung may nangyari kay Nolan sa Horn Island yun naganap o kahit papaano ay hindi sa bangkang iyon. Hindi ibig sabihin nun na napawalang sala na ang mga tao sa bangka. Ano man ang nangyari kay Nolan, maaaring nangyari yon nang may kinalaman sila o wala, may alam man sila o wala sa ibang lugar o sa ibang oras. Pero mukhang sinusuportahan talaga nito ang mga pahayag nila sa unang tingin at base sa nakikita. Nakakatulong ito sa investigasyon ngayon. Maaring tinitingnan? Ngayon kailangan nating tingnan ng mainland. Kailangan nating alamin kung ano ang nangyari pagkatapos ng isang tiyak na panahon. Pwede nilang limitahan at tukuyin ang lugar para malaman ang nangyari kay Nolan Wells. Tama? Dahil nung una itong nangyari, nag-usap sila kung nakabalik si Nolan sa bangka. Pumunta ba siya sa mainland? May nangyari sa kanya? Ibinalik ba siya sa bangka? Alam mo, itinapon ang katawan niya sa tubig. Alam mo, hindi ko sinasabi na lehitimong teorya yon, pero yun ang lumalabas noon. Kung hindi mo siya nakikita sa bangka sa puntong yon, naniniwala ako na makakatulong ito sa mga investigador para mapaliit ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Nagbibiberga ito ng direksyon sa investigasyon. Sa tingin ko, based sa ulat na alam ng publiko, maaga pa para isantabi ang anumang posibilidad sa ngayon. Pero pwede nitong baguhin ang focus. Sa ngayon, based sa iniulat ng law enforcement, mukhang nakausap na nila ang mga taong nagsasabing nakita pa raw nila si Nolan Wells na buhay sa isla matapos umalis ang bangka ng kaibigan niya. Ngayon, may tanong pa rin kung sino sila at paano nila nalaman na si Nolan yon. Kilala ba talaga siya ng mga ito? O nakita lang nila ang isang matangkad na itim na lalaki at inakalang si Nolan yon dahil sa mga ulat? Maraming tanong pa rin walang sagot. Pero kung totoo nang may nakakita sa kanya sa isla matapos umalis ang mga kaibigan niya, magiging dahilan ito para ilipat ang focus ng investigasyon at alamin ang nangyari sa binatang ito matapos ang 4:15 ng hapon. Sino ang huling nakakita sa kanyang buhay pa? Siya siguro ang pinakamahalagang saksi sa kasong ito. Oo, talagang interesante yan, di ba? Yung ideya kung ano nangyari kay Nolan. Walang nakakita ng kahit ano. Kahit ganon, kung aksidenteng nalunod siya, walang nakakita o tumulong. Tama. Magandang tanong yan at napapaisip din ako. Naniniwala ka ba na maaaring may alam pa ang law enforcement bago natin pag-usapan ng audio mamaya? Mas marami pa. Sa isa sa sinasabi nila ngayon, naniniwala ka ba na may mga posibleng saksi sila na nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa huling kinaroroonan ni Nolan Wells at hindi pa nila ibinabahagi ang impormasyong yon? Inasahan ko talagang ganon ang kaso. Sana nga ay ganon. Mukhang may mga ulat din na inaangkin nilang nakausap nila ang mga 60 tao. Malinaw na, lahat ng mga pahayag na yon ay wala pa sa pampublikong talas sa ngayon. May nabanggit din tungkol sa kaso nito na dadalhin sa harap ng isang grand jury na sa tingin ko proseso dito sa bahagi ng Mississippi. Kung magdadala ka ng kaso sa grand jury, nais mong doon nila unang marinig ang ebidensya sa loob ng grand jury room at hindi maapektuhan ng naunang pagsisiwalat. Nagpakita lang ako ng video. Ngayon, pakinggan naman natin ang audio. Oy, nandito kami sa kanlurang dulo ng horn at sira ang bilgay pump namin. Palubog na kami, lumulubog na kami. Pwede ba kayong pumunta? May membership kami. Oo. Gaano nakataas ang tubig, sir? Tumataas ng tubig, iniisip namin. Hindi ko alam, parang lulubog na kami. Kaya oo, napag-usapan na natin ito dati, di ba?
Ang audio na inilabas ng Mississippi Department of Marine Resources ay nagbibigay ng sulyap sa mga nangyari at kaguluhan sa tubig noong ika-4 ng Hulyo. Isa ito sa mga unang audio mula sa araw na yon na nagtatala ng panik ng pasukin ng tubig ang bangkang konektado sa grupong ito dahil umano sa sira o pumalyang bilge pump. Ito ang bangka na pinaniniwala ang kinaroroonan ni Nolan noon. Pero kung ikukumpara mo sa video na binanggit natin kanina, mukhang hindi siya naroon nung oras na yon. Kaya sila tumawag para magpahila. Kapansin-pansin, ayon sa ulat at sa ating pagkakaintindi, iniulat na tumuong sa kanila ang isa pang bangkang nakaangkla roon na hindi mula sa pribadong towing company. At ayon sa ulat, sabi ng mga kaibigan ni Nolan, umalis sila sa Horn Island ng alas 4:30. May nagsabi na nakita si Nolan sa Horn Island alas 6 ng gabi. May kwento ang mga kaibigan na huli nila siyang nakita alas 3 ng hapon. Kailangan nating talakayin ng audio development dahil may teoryeng lumabas nang i-release ang video at audio na ito. May bagong bersyon ng audio na pinuhusay ng TMZ. Kapag pinakinggan mo ito, may mga teorya at naniniwala ang ilan na may maririnig kang nagsasalita sa background. Patay na ba siya? Nolan, gumising ka. Tingnan mo ang dibdib niya. Nakausap ko ang forensic audio expert, si Robert Fried, sa News Nation show ko, Jesse Weber Live. Ikumpara ang parehong bersyon. Kaya ikinumpara ang bersyon na nakuha mula sa WFAB website at yung isa mula sa TMC. At sinabi niya na ang bagong enhanced na audio mula sa TMC ay mas mahaba kaysa sa isa. Nag-transcribe siya ng parehong video. At ito ang kanyang natuklasan. Sa mga transcription na yon. Mula sa iyong pagsusuri, may nagsabi ba, patay na ba siya? Suri ng kanyang dibdib. Nolan, gumising ka. Meron bang ganon? Wawa, napaka-distorted nito. Kahit marinig mo pa mula sa original hanggang sa audio enhancement, mahirap pa rin para sa ilan sa mga software na ginagamit namin na makuha ang mga ganong klase ng salita. At wala talagang kahit ano na malapit dun sa mga transcription na nakita namin. Ngayon, sinabi niya na gusto niya yung audio mula sa original na pinagmulan. Tama ba? Ina-assume ko na hawak ng mga otoridad yung source. Kasi sinabi niya na may mga redactions. Kaya curious siya kung paano ginawa yung audio. Kahit sa video na ito, maririnig mo ang redactions. Sinabi ko rin sa kanya, kung may redaction halimbawa, personal na impormasyon, isang numero ng telepono, habang nangyayari yung redaction na yon, maaaring may marinig kang ibang bagay sa background. At kaya, alam mo na mga numero ng account, mga ganung bagay ang naibahagi. Kaya gusto niya ang original na video. Gusto niyang tingnan ng metadata. Matt, ano ang take mo rito? Kaya pinakinggan ko ang original na video kahit papaano sa mga iba't ibang media site kung saan ito pinalabas. At pinakinggan ko rin ang pina-enhance na version. At sa totoo lang, naririnig ko ang kaguluhan sa likuran. May ilang salita akong nauunawaan. Kasama na ang ilang mura at parang, Diyos ko, hindi ko masabi kung totoo nga bang sinasabi ang mga naririnig ng ibang tao o hindi. Sobrang magulo at malabo. Pinahahalagahan ko ang pagsisikap ng mga tao na alisin ang ingay at tuklasin ang nangyayari sa likuran. Pero para sa akin, ito ay wala tayong sapat na impormasyon. Sa totoo lang, pakiramdam ko kulang ang alam ko batay sa pampublikong recording para maintindihan ang sinasabi sa likuran. Makataruman yan. Siguro ang tanong, may sasay ba sa'yo kung may tumatawag para humingi ng emergency na tulong? Dalawang bagay yan. Una, kung si Nolan ay may emergency o nasa panganib, di ba dapat napapasa yan sa dispatch? Maliban na lang kung may nagsasabi dyan, oy, ang mga tao sa loob ng barko ang may pananagutan. Kung ganun, bakit ka tumatawag habang may nangyayari sa likod? Naiintindihan mo ba ako? Oo, gets ko sinasabi mo. Kaya hindi na rin nakakagulat kung may nagsiset up ng crime scene. Tinatakpan ang isang krimen na tumawag sa 911 bilang bahagi ng pagsiset-up ng crime scene. Kadalasan, nangyayari ito sa mga planadong pagpatay, isang malamig at kalkuladong gawain. Pinag-uusapan natin dito ay mga kalahating dosena, mga 19 na anyos na mga lalaki. Wala akong nakikitang mataas na antas ng kasanayang kriminal o pagiging malamig ang puso sa grupong ito base sa mga ulat. Magugulat talaga ako kung sinadya nilang gumawa ng peking distress call para pagtakpan ng isang krimen. Mas ikagugulat ko pa kung pipiliin nilang gumawa ng isang naitalang tawag sa telepono habang may nangyayari sa likod na may kinalaman sa anumang foul play na nagaganap o kakagaganap pa lang.
Ang masasabi ko lang, kung ito ay sabuatan na alam ng humigit kumulang 7 tao, may nangyaring foul play kay Nolan Wells at isa o ilan sa kanila ang sangkot. Parang imposibleng mapanatili ng mga taong yon ang sabuatan ng pananahimik ng halos 1 buwan. Ibig kong sabihin, kahit pa sa mga bihasa at matitinding, mas malaking sabuatan ng mga kriminal kapag mas marami ang kasali. Mas malaki ang posibilidad na may magsasalita at mukhang hindi naman sila ganong klase ng organisado at matitinding grupo ng kriminal. Magugulat talaga ako kung matatagalan isang sabuatan ng pananahimik para pantakpan ng anumang foul play laban kay Nolan. At kung sakaling nangyari ngayon, hindi yon magtatagal pa ng matagal. Kailangan kong bigyang-biin ang isa pang pangyayari. Ayon sa mga ulat mula sa mga outlet tulad ng ABC, base sa isang dokumentong ipinadala noong Hulyo 5 na may paunang impormasyon mula sa Mississippi Department of Marine Resources. Ayon sa mga saksi noong araw na yon, sinabi nila sa mga autoridad na si Nolan ay labis na uminom ng alak kasama ang mga kaibigan niya sa Horn Island. Ngayon, ito ang kanilang salaysay. Hindi natin alam kung totoo ito. Pero ito ay bahagi ng isang ulat na nangyari halos kasabay ng paghahanap kay Nolan Wells. Ano masasabi natin doon? Paano ito konektado sa investigasyon? Sa totoo lang, sa tingin ko, kailangan nating mag-ingat sa mga ganong pahayag. Siguradong tumataas ang panganib na mapahamak ang isang tao kapag lasing siya. Mas mahirap alagaan ang sarili mo kapag sobra kang lasing. Gusto ko lang malaman kung sino ang mga saksi at paano sila dumating sa conclusion yon. Nakita ba nila siyang kumilos na parang lasing? Nakakita ba nila siyang umiinom ng maraming alak, alam mo yon, mismo sa harap nila? Sigurado ba tayo na ang tinutukoy nilang umano'y lasing ay si Nolan Wells? Maraming tanong na hindi pa nasasagot at gusto talaga nating mag-ingat sa anumang pahayag na parang sinisisi ang biktima. Ang totoo niyan, inasahan ko na sa isang weekend ng ika-4 ng Hulyo sa Horn Island, maraming kabataan ang umiinom ng sobrang daming alak at lahat ng iba pang kabataang iyon ay nakauwi ng ligtas. Oo. Inihintay pa ang toxicology results, tama? Ang independent autopsy ay limitado dahil sa kondisyon ng katawan na nakuha ng examiner. Napag-usapan na natin dati na itinabi ng State Medical Examiner ang ilang bahagi ng leeg o lalamunan para sa posibleng karagdagang pagsusuri gaya ng trauma o pagkalunod. Toxicology ang magiging susi, tama? Iniisip ko, ano kaya malalaman natin doon? Pwede sabihin ng toxicology kung anong substansya ang nasa katawan ni Nolan Wells. Hindi pa rin talaga nito nasasagot ang tanong kung bakit nawala ng buhay ang binatang ito. Impormasyon ito, pero hindi ito sagot. Isa sa mga hirap ay kapag pagkalunod ang kaso, mahirap malaman ang tunay na nangyari. May nagtulak ba? Lasing ba sila? Ikaw ba ang nagtulak? Hinawakan mo ba sila sa ilalim ng tubig? Maaring may naiwan na physical na ebidensya. Pinapalala pa ito ng pagkabulok ng katawan. Kaya mahirap talaga ito. Alam mo, tingnan natin kung saan ito hahantong. Gusto ko lang talagang makakuha ng sagot ang pamilya. Gusto ko talaga. Gusto ko silang magkaroon ng kapanatagan sa kahit anong paraan. Tingnan natin kung paano ito usad. Tututukan ko ito. Matt Irvine, maraming salamat sa oras mo. Talagang pinahahalagaan ko ito. Salamat, Jesse. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, paki-subscribe po sa YouTube, Apple Podcast, Spotify, o saan mang podcast platform kayo nakikinig. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan niyo ako sa X at Instagram. News Nation Show ko, Jesse Weber Live. Lunes-Biyernes, alas 11:00 PM Eastern. Kita-kits ulit sa susunod, mga kaibigan.